Matapos ang kabastusan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, muli na namang inalok ng Chinese Foreign Ministry si PBBM ng dialogo at negosasyon. Ginagawa na lang atang dahilan ang pangharas para kausapin ng Pilipinas ang China. Tapos uutuin ng China si PBBM. Kung ayaw mo ng gyera, Marcos, edi ibenta mo na lang sa China ang West Philippine Sea. At kung di naman makikipag-usap ang Pilipinas, gagawa raw ng hakbang ang China para maprotektahan ang South China Sea. O diba, wala tayong choice. Kung ipaglaban man natin ang West Philippine Sea, gegerahin tayo. At kung ibebenta naman ni PBBM, edi luging-lugi tayo. Gantong-ganto yung nangyaring inuto ng China si dating Pangulong Duterte, na naig ang pagkatakot dahil ayaw pang lumaki ang gulo. 恰恰是非方自身，中非涉海争议持续升温，维护本国安全发展，维护地区和平稳定，唯一正确的选择是坚守睦邻友好，回归对话协商，坚持战略思维。 Ayaw ni Pangulong Marcos makipag-usap sa China sa kadahilan ng sinungaling ang mga incheck. Walang isang salita ang mga yan. Pero may choice pa ba tayo? Ang mamatay sa giyang ay paglaban ng kagustuhan o maging sunod-sunuran. Ano pa ba ang papaboran ng mga Pilipino? Pero kinukonsidera na ng war expert makipag-usap na si Pangulong Marcos. Kung giyera kasi ang pag-uusapan, oo, andyan ang US Army simulang World War II na nakasuporta sa Pilipinas. Pero kung titignan mo ang anggulong digmaan, kahit tumulong pa ang Amerika, mga inosenteng Pilipinong tao ang madamay dito. Pwede naman raw makipag-usap si PBBM, pero di yung dihadong lugi tayo sa hatian. In the end, no, hindi sila nagera pero na-resolve ba yun sa pamagitan ng diplomasya, no? Compensation later on, mga ganon, no? Yun ang immediate recourse kung ang bansa, no, ay talagang magpupursue ng peaceful diplomatic solution, no? Magiging resulta ng usapang maayos, no? At sa ngayon parang ang nakikita ko, binibigyan nga natin ng opportunity yung kabila na magkaroon ng isang peaceful and diplomatic solution. Dagdag pa nito para kay PBBM, di naman ibig sabihin na makipag-usap tayo ay susuko na tayo. No? Okay lang yon, no? Hindi yung indication ng weakness, hindi yung ibig sabihin na sumusuko tayo, pero in fact, parang pinapakita nga natin na hindi tayo na napipilit na apektuhan nito, no? At mas kumaga mas na-deliberate talaga yung ating gustong mangyari. Tama naman ang maximum tolerance ng Pangulong Marcos, pero hanggang saan aabot yan? Ang China gustong-gusto na tayong bawian ng buhay. Nag-iingat lang rin yan dahil maaapektuhan rin ang China. Pero sa huli, wala. Talo tayo pag nagkagulo. Pero pag tinignan mo yung buong konteksto, marami pang ibang pangyayari, doon mo lang makikita na mukhang accident pala. Kaya nag-iingat din, no? Na hindi tayo mapunta sa isang unintended, no, na situation na wala namang mag-benefit. Kung kayo ang tatanungin, panahon na ba para mapag-usap si Pangulong Marcos? O wag na lang dahil wala naman talagang isang salita ang China? I-komento sa baba ang inyong salog.